Maraming salamat, Brother Melvin. Yan, napakalamig ng panahon at madilim pa ng ganitong oras. Ewan ko lang sa lugar nyo kasi sa mga ibang panahon ay ngayon ay ano na dapat maliwanag na. Ngayon pong araw na ito ay tiyak na lunas para sa kasalanan. January 17, happy midweek po sa inyo pong lahat saan man kayo naroroon at binabati natin ang aking mahal na asawa nandyan sa pier ngayon. Sumama yung alas 4 pa ang biyahe niya, na-stranded na naman siya. So yun, kasi nagkaroon kasi ng sunog doon sa dinaanan niya. Sobrang traffic. Kaya naiwanan naman po siya ng barko. Ayan. So yun po ang ating pong pag-aaral ngayon sa Isaiah 1 verse 18. Pero bago po yun ay tayo po muna ay manalangin. Aming dakilang Diyos na siyang mapagmahal, na siyang nagbigay sa amin ng buhay, humingi kami ng kapatawaran sa aming kasalanan o Diyos at aming idinadalangin ng aming sarili. Dagdagan niyo po nawa ang aming pananampalataya. Palakasin niyo po nawa kami o Diyos at sa inyo lang kami manghawak. At amin pong maranasan ang lunas ng kasalanan na kami po ay makaranas ng kalinisan, kabanalan o Diyos at kami ay lumakad na ayon sa inyong katwiran. Amin pong dalangin ng Isaiah 1:18, aming maintindihan ito, ma-appreciate namin, ma-apply namin sa buhay at maibahagi namin sa iba. Salamat po sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po sa 1:18 ng Isaiah, pumarito kayo ngayon at tayo'y mga tuwiran sa isa't isa. Sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman ito'y mapulang-mapula, ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa. Kamusta kaya ang ating mga kasalanan? Kamusta kaya ang ating buhay? Gaano kaya kakapal yung ating kasalanan na mapula? Kailangan ba ng pala na yung pong pulang kasalanan natin? Kailangan ba ng barena? Kailangan ba na sinsilin pa? O barena na talaga ang kailangan? Baga, ano man ito mga kapatid, ano man yung iniisip natin, madamo na ba yung buhay natin dahil sa pagkakasala? Talaga bang lugmok na lugmok tayo? Makakaasa tayo na ang sabi dito, patatawarin tayo ng ating Panginoon. Yung mapulang-mapulang, matingkad na mapula. Ayan ay hindi makupas na makasalanan ay gagawing maputi ng Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Basta totoo yung paglapit natin sa Kanya. No, siya ang nakakaalam ng totoo nating paglapit sa Panginoon. Siya ang nakakaalam ng ating struggles sa buhay, mga kapatid. Kaya sa umaga po na ito ay aalamin natin dito sa mga makalangit na dako sa ating pong devotional na ang sabi dito, ang dapat magdulot sa atin ng pinakamalalim na kagalakan ay ang katotohanan na ang Diyos ay nagpapatawad sa kasalanan. Alam nyo, ito, pagka ikaw ang tingin mo sa sarili mo, hindi ka makasalanan, hindi mo ma-appreciate yan. Pero alam mo kapag ikaw ay nakakulong, tapos narinig mo na ikaw ay bibigyan ng parol, ikaw ang pinakamasayang tao sa balat ng lupa. So ang pinakamatinding, pinakamalalim na kagalakan sa mundo, yung malaman mo ikay pinatawad ng ating Panginoong Diyos. Yan. Kung tatanggapin natin siya sa kanyang salita at tatalikuran ng ating mga kasalanan, nakahanda siyang linisin tayo mula sa lahat ng kalikuan. So yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Nakahanda siya at ang ating Panginoon na nais niya na tayo ay lumapit sa Kanya. Kasi hindi naman tayo itataboy ng ating Panginoong Diyos eh. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Hindi niya tayo itatakwil. Ayan. Ang sabi pa dito, bibigyan niya tayo ng isang dalisay na puso at ng nananatiling presensya ng kanyang espiritu sapagkat si Jesus ay nabubuhay upang mamagitan para sa atin. Ngunit ang mga espiritual na bagay ay espiritual na nakikilala. Ayan po mga kapatid ko, no? Si Jesus Christ hindi lamang siya namatay. Siya rin po ay nabuhay sa pamamagitan at para sa bawat isa sa atin. Para daw ano? Para lumakas ang ating spiritual na pamumuhay, mga kapatid. O, ito po ang sinasabi ng devotional natin. Gusto niya na tayo ay lumago spiritually at ayaw niya na tayo ay mabuhay lamang sa pagkakasala. So yung ibig sabihin mga kapatid, yung ministry ni Jesus Christ hindi po na napuputol eh. Nung namatay siya,
at muling nabuhay, umakyat sa langit, tuloy-tuloy pa rin po yung ministry ng ating pong Panginoong Hesus sa mga oras na ito. No, hindi talaga nagbabago. Katulad ng pagsikat ng araw, na ito'y tuloy-tuloy at hindi nagbabago, hindi nawawala. Ganon din ang ating pong Panginoong Diyos. No, tuloy-tuloy yung kanyang ministeryo. Ang buhay, aktibo at nananatiling pananampalataya ang nakikilala sa kalooban ng Diyos, ang tumatanggap sa mga pangako at nakikinabang sa mga katotohanan ng kanyang salita. So hindi po ito once na manampalataya lamang, kundi ito ay nananatiling patuloy na nananampalataya sa Panginoon. We are Seventh-day Adventists. We do not believe that having obedient of the law ay ito yung paraan ng kaligtasan. No, hindi yun ang aking sinasampalatayanan na porket ikay sumunod sa 10 utos na perfect mo ito yung daan para ikay maligtas. Hindi po. Ang kaligtasan, mga kapatid, ay sa pamamagitan lamang ni Jesus at hindi po sa ating effort. Sa effort lamang ng ating Panginoong Hesus at hindi sa ating sariling pagpapagal. Kailangan natin ng aktibo at nananatiling pananampalataya sa ating pong Panginoong Diyos. Ayan po, no? Nananatili. So, ibig sabihin, hindi nababag yung pananampalataya, nagiging matatag. Hindi dahil tayo ay matuwid, kundi dahil tayo ay nangangailangan. May mga ano yung pangangailangan natin? Kalakasan, dahil tayo ay mahina. Katwiran, sapagkat tayo nagkakamali. Lakas, sapagkat tayo ay walang kakayahan, na kailangan nating umasa sa katwiran ni Kristo at hindi sa ating sariling katwiran. Yan. So diniin ang ating devotional yung aking sinabi. Na tanging katwiran ni Jesus Christ ang makapagliligtas sa atin at hindi yung sarili nating mabubuting mga gawa, kahit gaano man yan kapinish, kahit gaano man yan kaputi, kahit gaano man yan kalaki ang ating Panginoong Diyos ay siyang gumagabay at lumilinis sa atin. Sabi nito, kapag tinanggap mo ang mga salita ni Kristo na para bagang personal na nakalaan sa iyo, kapag ang bawat isa ay inilapat ang katotohanan sa kanyang sarili, na para bagang siya lamang ang makasalanan sa balat ng lupa na ipinagbuwisan ni Kristo ng kanyang buhay, matututunan mong angkinin sa pamamagitan ng pananampalataya ang mga kabutihan ng dugo ng isang tagapagligtas na ipinako sa krus at nabuhay na maguli. Kaya pala si Apostol Pablo, no, mababasa ninyo doon sa Romans chapter 7, mababasa po natin, nasabi ni Apostol Pablo na sa lahat ng makasalanan, ako ang pinakamakasalanan. Sabi niya, no? Siya ang nabuhay na pinakamakasalanan. Pero sino si Apostol Pablo? Siya'y nangaral, mga kapatid. Marami siyang mga naitayong mga churches. Bagamat siya yung isa sa mga mastermind na magpapatay o siya yung mga nag-lead para papatay yung mga Kristiyano, siya ay naging mabuting mananampalataya, naging mabuti at tapat na lingkod ng ating Panginoong Diyos. Pero sabi niya, siya ang pinakamakasalanan. Oo nga naman, ano? Pero may mas makasalanan pa sa kanya, yung mga hindi nagbago. Kaya dito sinasabi sa ating devotional, para ating maangkin, ibig sabihin, ating sampalatayanan, yung pong pagpaliligtas ng Panginoong Diyos sa atin, kailangan yung ating kaisipan, sa mga oras na ito, tayo yung pinakamakasalanan. Kaya nga, iniisip ko, bago ako magdesisyon bilang isang pastor, bago manghusga sa mga kapatid na nagkamali, ang lagi kong iniisip, ako ay pinakamakasalanan. Ako ay mas makasalanan pa sa kapatid. At pares namin kilala si Jesus. No? Kaya kailangan ilapat yung pag-unawa, yung pagmamahal sa ating mga kapatid, no? Sa ating congregation o sa ating kapwa. Bakit? Dahil isa rin tayo sa makasalanan. Maaring tinutuya mo siya, maaring ikaw ay inuusig mo yung kapatid sa kanyang pagkakasala, pero hindi mo nasiyasat, nas makasalanan ka pa sa kanya. Yun ang mali dun eh. May mga taong ganun eh, no? Usig siya ng usig, yung pala, mas makasalanan pa siya. Di ba? Yun ang mahirap dun. Marami ang nakadarama ng mga kamalian sa kanilang karakter ay ginagawang imposible para sa kanila na makamit ang pamantayang itinatag ni Kristo. Ngunit ang kailangan lang gawin ng mga ganitong tao ay magpakumbaba sa bawat akbang sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Ayan. Marami kasi ang ma-pride. Marami kasi ang sinasabi na hindi ako nagkasala sa Diyos. Ganito ang ginawa ko. Marami akong ginawang ganyan. Ang kinakailangan pala natin, mga kapatid, magpakumbaba sa harapan ng Panginoong Diyos. Bakit?
Dahil kung hindi tayo magpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoong Diyos, ano na lamang po ano ang mangyayari sa atin. Kinakailangan natin ng pagpapakumbaba sa harapan ng ating pong tagapagligtas. Para nang sa ganun yung mapulang matingkad na kasalanan natin ay maging maputing parang niebe sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kaya mo po bang paghiwalayin yung tubig at langis? No, di ba? Kaya mo bang, siguro iba, mga scientists, kaya nilang paghiwalayin yun, ano? Kaya mo bang paghiwalayin yung color dun sa tubig pag naihalo mo na? Parang mahirap na, no? Hindi mo na maibabalik, ano? Unless na lang yung tubig na yun mabuhos sa lupa, ma-filter. Yung tubig kasi na iniinom natin ngayon, yan pa yung tubig sa panahon ni Adan na nagsisirculate lang sa lupa, di ba? Kapag tinatapon mo, umiihi ka, pawisan ka na, evaporate, lumaano lang sa lupa, napipilter niya, lumilinis ulit. So, ganyan po yung tubig, no? Kasi nga naman kung nadadagdagan yung tubig, mga kapatid, doon sa nilikha ng Panginoon, abay lunod tayo ngayon, ano? Ibig sabihin yung tubig na noong pang nilikha ng Panginoon ay nagsisirculate lang sa ating sanlibutan, pero nagiging malinis dahil sa pangsalang lupa. So kaya tayong salain ng ating Panginoon. Kaya tayong ihiwalay sa kasalanan, mga kapatid, ng ating pong Panginoong Diyos. Kailangan lang natin ng pagpapakumbaba, pagpapasakop, at pagkilala na tayo ay pinakamakasalanan sa balat ng lupa. Di ba? Hindi tinataya ni Kristo ang tao sa dami ng kanyang ginagawa, kundi sa espiritu na kanyang ginagawa ang gawain. Ayun, na may natutunan ako dito. Hindi sa dami ng iyong ginagawa, kundi sa paglapit mo sa banal na espiritu na sa iyong gawain. Sa paggawa natin sa ministry, ilan ang mga inilapit natin sa Panginoon. Yan, minsan tayo nagmi-ministry para lang sa sarili natin. Nagmi-ministry tayo para makilala tayo, nagmi-ministry tayo. Pero kailangan pala bawat ministry natin, inilalagay natin o lumalapit tayo sa ating Panginoong Diyos. Kapag nakita niya ang mga tao na nagbubuhat ng mga pasanin at sinusubukang dalhin ang mga ito sa kababaan ng pag-iisip, na may kawalan ng tiwala sa sarili at may pagtitiwala sa Kanya, idinaragdag niya sa kanilang gawain ang Kanyang pagiging perpekto at kasapatan, at ito ay tinatanggap ng Ama. So paano tayo tinatanggap ng Ama, mga kapatid? Yung pagiging perpekto, yung pagiging sapat ng ating Panginoon, yung pagiging banal ng ating Panginoon ay ikinakapit sa bawat isa sa atin, at yun ang tinatanggap, no? Alam niyo, yung nagpagawa kayo ng bahay na malaki, ayan sa Kamiing, malapit ng sa Kamiing State Church, malapit ng matapos, nagsisimula na yung finishing. Sa tulong ng Panginoon, matatapos din yon. Yung pong pag-asintada, no? Rough talaga yung semento niya. Talagang pangit, di ba? Pero kapag kayan ay pinahida ng semento, minasilya pa, ang tinatawag ng iba. Tapos pininturahan, napakaganda, napakinis. Hindi na makikita yung pangit na anyo ng mga hollow blocks. Yung bali-balikong asintada, nagkabalikong gano'n, dahil hindi maiwasan, yung formang bumaliko doon sa poste, hindi na makikita dahil na-finish na may finishing touch na tinatawag. So ang ating Panginoon, no, hindi niya kailangan na tayo ay lumapit na banal sa Kanya, no? Kasi hindi naman natin magagawa eh. Hindi natin magagawang perpekto. Lumapit tayo sa Panginoon na kung sino man tayo, at ang Panginoon na magpipinish sa atin. Basta lumapit lang tayo sa Kanya, no? Mamasilihan niya tayo. Ano ibig sabihin? Tayo ipababanalin ng ating pong Panginoong Diyos. Pakikinisin tayo ng Panginoon na walang kasalanan. Tatanggapin tayo ng Ama sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. Napakaganda, ano? At sinasabi pa dito, mga kapatid, tayo ay tinanggap sa minamahal. Ang mga depekto ng makasalanan ay natatakpan ng kasakdalan at kapunuan ng Panginoon na ating katuwiran. Ayan, na maganda dyan. Tayo ay natatakpan ng kasakdalan. Tatakpan tayo ng kasakdalan ng ating Panginoon at hindi tayo pababayaan ng ating pong tagapagligtas. At sa umaga na ito, mga kapatid, no, nakita ko dito na hindi lang tayo basta inaccomplish ng Panginoon na tayo ay mafinish yung kanyang ministry sa atin, yung kanyang paggawa in behalf of us na tayo ay pabanalin. Ito'y may kasamang pagmamahal.
Pwede ka kasing gumawa ng walang pagmamahal, di ba? No? Yung walang malasakit, pwede kang gumawa. Pwede kang tumulong ng walang malasakit, walang pagmamahal. Pero iba yung may malasakit na tumutulong na may pagmamahal. At yan yung nagawa ng ating Panginoon. Iyong may tapat na kalooban na may nagsisising puso at magpakumbabang nagsisikap na mabuhay ayon sa mga hinihingi ng Diyos, ay tinitignan ng Ama ng may pag-ibig na mahabagin at magiliw. Itinuturing niya ang mga gayon na mga masunuring anak at ang katwiran ni Kristo ay ibinibilang sa kanila. So nakita nyo na mga kapatid, ano? Sa mga nagsisising puso, sa mapagkumbaba at nagsisikap na hingin ang patnubay ng Panginoon, ang sabi po dito, yung katwiran ni Kristo ibinibilang sa atin. Kaya kapag nababautismohan tayo mga kapatid, no? Ikinikredit sa atin yung ginawa ni Jesus Christ doon sa krus ng Kalbaryo. Yun po ang nangyayari. No, ikinikredit ng ating Panginoong Diyos yung ginawa niya doon sa krus. At hindi niya binabaliwala ang ating po mga pinagpagalan sa buhay. Hindi niya binabaliwala yung paglapit natin sa Kanya. Bagkus ibinibihis sa atin, kinuklot sa atin yung damit, di ba? Oh, ngayon malamig. Tapos yung jacket mo, bibigay mo sa asawa mo o sa anak mo. No, ikaw na ilalamigin. Ibig sabihin, ganun ang ginawa ng Panginoon. Eh. Yung kanyang kabanalan ibinigay sa atin para siya yung madungisan, magdala ng kasalanan at siya yung mapako dun sa krus ng Kalbaryo. So ganyan ang ating Panginoon. Inako niya yung dapat para sa atin. Nakamatayan sa dagat-dagatang apoy. Biruin mo yun, inako ng Panginoon yun dun sa krus. No? Nabuhay siya para sa atin. Para assurance na tayo ay mabubuhay din. Ayan. Dito sa sanlibutan, wala tayo maasahan. No? Dito sa sanlibutan, puro kapigatian, puro kamatayan, puro ano, tawag dito, puro kabiguan dito sa mundo, mga kapatid. No, ranas namin yan. Doon pa lang sa aking sa family na aking misis, damdam ko yung kabiguan. No. Pero ang Panginoon ay napakabuti. Hindi nagbabago ang Panginoon. Siya may pangako sa bawat isa sa atin. Manampalataya lamang, di ba? Manampalataya lamang. Yung ang imposibleng bagay na mangyari, kayang gawin posible ng Panginoon. Nang sabi dito, bagaman ang inyong mga kasalanan, sabi ng Panginoon, ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging maputing parang niebe, bagaman ito'y mapulang-mapula, ito'y magiging parang balahibo ng tupa. Gaano ba ka puti yung balahibo ng tupa? Huwag lang yung madungis, di ba? Yung balahibo ng tupa na walang dungis. Ito'y sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. No, yung ating effort, no, yung pagtapal natin ng magandang, alam mo, sa sanlibutan natin na ito, pwede mong tapalan ng pera yung tao. Pero ang Panginoong Diyos hindi. Hindi pwede mo pa pagtakpan ang iyong kasalanan ng pera sa judge. Di ba? Pwede. May ganyan, di ba? Yan ay realidad. Trillion, billion, bigay mo. Matatakpan ang iyong kasalanan. O milyon lang. Pero sa Panginoon, hindi natin matatakpan ng mga bigay-bigay, ng mga ganito. Pero mabuti magbigay. Hindi natin matatakpan. Yun ay bunga. Yung pag-donate natin, yung pagtulong natin sa church planting, yun ay bunga na tayo niligtas ng Panginoon. Kasi katiwala tayo ng ating tagapagligtas. Pero hindi natin pwedeng itapal yan na tayo ay maging banal. No? Dahil ang tanging Panginoon lang ang makapagbabanal sa atin. Ano ang katangian na kailangan nating ikip sa mga oras na ito? Yung pong paglapit sa Kanya, pagpapakumbaba, no? Paghingi ng tawad, pananampalataya sa ating pong Panginoong Diyos. Yan ang dapat nating tatandaan sa mga oras na ito. Dahil anytime tayo nagkakasala, di ba? Lahat makasalanan tayo. Alam mo yung tipong sinasabi mo sa isip mo, magbabago na ako, biglang na lang makakaisip ka ng pagkakasala. Kailangan talaga natin ng Panginoon. Kailangan natin ng Panginoon. Sa mundong ito na walang kapag-asa, sa Panginoon ay mayroong pag-asa. Tiyak na lunas para sa ating mga kasalanan ay ang ating Panginoong Hesus. Kaya po sa umaga na ito ay isama natin sa dalangin ang ating pong mga pangangaral sa 10 days of prayer natin, pakisama sa panalangin yung pong paparating na evangelism sa February 11 to 17 na marami tayong ma-disciple na mga kapatid at marami mga tumanggap sa Panginoon. Yan, ngayon, dyan sa PICC gaganapin yung pangangaral. At dito sa probinsya, bawat site. Tapos dadalhin natin yung ating mga interest doon sa Manila. So yan, pasama sa panalangin mga kapatid. At syempre yung aking mahal asawa na ngayon ay
stranded na naman siya doon sa pier. Isama natin sa panalangin na makarating siya na maayos, makasakay siya. Ganyan din yung kanyang mga kapatid na I think malapit na ngayon sa Romblon o nakababa na sa Romblon yun. O dadaong na yung barko ngayon sa Romblon. Isama natin sa panalangin ang pamilya ng aking mahal na asawa. At siyempre yung aking misis mismo. At yun din po mga kapatid, ang isama natin sa pakisama sa panalangin yung mga church planting site natin at siyempre yung Decab Church na talagang magkakaroon na rin ng simbahan ngayon, pati yung General Tinio, no, isama natin sa panalangin. So yun po mga kapatid, at tayo ay makakapakinig ng isang awit, papuri sa Panginoon. Pangunahan tayo sa panalangin ni Brother Melvin Villasano at tayo pong lahat ay patuloy na umasa sa pagpapala ng ating Panginoon at patuloy tayong manampalataya sa Kanya. So purihin natin ang ating tagapagligtas, pakinggan po natin ang awit na ito. They tell me Jesus died for my transgressions, that He paid the price a long time ago, when He gave His life for me on a hill called Calvary. But there's something else I want to know. Does He still feel the nails every time I fail? Does He hear the crowd cry, crucify again? Am I causing Him pain? Then I know I've got to change. I just can't bear the thought of hurting Him. It seems that I'm so good at breaking promises, and that I treat His precious grace so carelessly. But each time He forgives, what if He relieves the agony He felt on that tree? Does He still feel the nails every time I fail? Does He hear the crowd cry, crucify again? Am I causing Him pain? Then I know I've got to change. I just can't bear the thought of hurting Him. Holy, holy, holy is the Lord. Holy, holy, holy is the Lord. Does He still feel the nails every time I fail? Have I crucified You, Jesus? Was I sin?
Amen mga kapatid, isang napakagandang awit ano po na feel the nails. Yan. Kita niyo po, does he still feel the nails? Nararamdaman pa rin kaya niya ang mga tusok ng pako na yan ano po. Every time na tayo ay magfe-fail, every time na tayo ay mahuhulog sa pagkakasala na po, nararamdaman niya pa rin ang kanyang pagkapako sa krus. Does he hear the crowd cry, crucify again? So yan na po, dahil sa mga pagkakasala ng tao, siya ay napako sa krus, naramdaman niya ang sakit. Kaya kung paulit-ulit tayong magkakasala mga kapatid, para natin siyang paulit-ulit na ipinapako sa krus. Kaya dapat lang talaga na ating maunawaan na kailangan talaga nating magbago. Yan ang sinasabi sa awit ano, para hindi na natin siya muling pahirapan pa sa mga sakit na kanyang naranasan ng panahon ng Kalbaryo ano po. Pagandang awit. Kaya pag naalala natin tong awit na to, tunay na manhid na lamang tayo kapag ayaw pa rin nating magbago ano po. Napakasakit kaya ng nangyari sa kanya, tapos tayo patuloy natin ginagawa sa kanya, ganun ano, parang ganun. Kaya praise the Lord, tunay na nariyan siya para sa atin, para tiyak na magkaroon ng lunas ang ating mga kasalanan. Siya ang naging lunas ano po. Ang ganda ng lesson natin ngayong umaga. Sabi nga dito ni pastor ay parang mga bilanggo o mga preso. Paglalayan, napakasarap ng pakiramdam. So ramdam ko yan, experience ko yan. 15 years po ako na bilanggo ano. Nabilanggo ako sa dagat. Sa tuwing matapos ang kontrata, uwian na, napakasarap ng pakiramdam ng mga seaman ano po. Makakasama na naman yung pamilya. At masaya, iba yung feeling ano, iba yung feeling kapag uuwi na ang seaman. O para kami bilanggo kasi doon, pag lalabas ka ng bahay makita mo lang tubig. Wala makita kahit na nakunti tubig. So para kami bilanggo sa loob ng 8 hanggang 10 buwan ano. So ganyan din ang mga bilanggo. Kaya naman tayo, kapag tayo wala ng kasalanan, dapat ganyan din ang ating mararanasan ano, na pinatawad na tayo sa kasalanan, nakalaya tayo sa kasalanan. So napakaganda na illustration na ginamit pastor ano po. Tunay na walang pagdududa. No, kung tubig ay umiikot-ikot lang sa mundo, napipilter ng lupa na ginawa lang ng ating Diyos, abay tayo rin kaya rin nang i-filter ang ating buhay ano po. Mapipilter walang mga kasalanan natin kung tayo ay magpapagamit po sa Kanya, magsusuko sa Kanya ano po. Napakagandang lesson ngayong umaga na ito. Naway sa ating pakikinig araw-araw, unti-unti tayong nagigising sa ating pagkakatulog. Yes, hinihintay niya tayo ano pa man ang ating kalagayan sa mga oras na ito. Makasalanan man tayo ng sobra-sobra o kaunti lang, lumapit tayo sa Kanya. Huwag na tayo maghintay maging banal pa. Ngayon ang tamang panahon para lumapit sa Kanya. Salamat po pastor sa napakagandang message. Salamat din sa magandang awit na po na yan. At tayo ay sama-samang magdalanginan mga kapatid. Sama natin patuloy sa panalangin ang bawat isa. Sabi na ni Risa, pakisama po sa prayers mga anak ni Jennifer Pascua, si Patrick, si Nicole, Trixie, at maging matatag sa pagmamahal ng ating Diyos ang maranasan nila. Sige po, sama natin mga bata. Ang bata pa siguro ito at maaaring mga maliliit pa yung iba siguro ano po. Sama din natin si nasaan na yan, yung prayer request ni Sister Des Flores at yung iba pa. Let's pray po mga kapatid. Please pray po na pangunahan sana kami ng Diyos sa paggawa namin mamaya sa Tabacao. Praise the Lord po. At Sister Nimpa, pangunahan po kayo ng Panginoon dahil yan ay kanyang pangako na hindi niya tayo pababayaan ano po. Kung tayo ay lalakad yan, sa ating lakarin, kasama siya. Let's pray po. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa napakagandang paalala sa amin sa umagang na ito, na muli niyo kaming ginising sa aming pagkakatulog, na anuman ang aming kalagayan ngayon, kami man ay napakarumi, napakamasama, kayo ay nariyan para kami ay paputiin, linisin,
na walang imposible po sa inyo gaya ng pag-filter sa mga tubig na umiikot-ikot lang dito sa aming mundo, na lumilinis ulit upang aming magamit. Alam namin na napakasakit ng inyong naranasan sa krus ng Kalbaryo upang tubusin kami sa aming pagkakasala. Kaya naman kami ay humihingi ng tawad kung sa aming mga nagagawang pagkakamali at pagkahulog. Ipaulit-ulit namin na ipararamdam sa inyo ang sakit. Ama, nais namin magbago. Kailangan namin mabago ang aming mga sarili upang kami bilang inyong mga anak ay maibalik namin ang pagmamahal na inyo binigay sa amin. Salamat sa araw-araw na lesson. Tunay na kami ay nabe-bless at namumulat ang aming mga mata sa mga katotohanan at sa inyong pagmamahal na pindarama sa amin. Sa pagpapatuloy, nais po namin isama sa panalangin ang mga kapatiran na nakikinig ngayon. Sama namin sa panalangin ang mga anak ni Sister Jenny Pascua. Nagabayan po sila sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa kabila ng kanilang kalungkutan, at samahan po sila, patatagin, palakasin, hindi lamang pang physical, lalo na sa pang-emosyonal. Kasama namin si Patrick, si Trixie at si Nicole, na bagaman sa kanilang mga murang edad, sila ay maging sapat ang kanilang gabay na nakukuha po sa kanilang mamahal sa buhay, lalo na po sa inyo. Makita nila palagi na kayo ang dakilang Diyos na tunay na makapangyarihan sa lahat at wala silang dapat ipangamba. Samahan po sila sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, pagkaloob ang kanilang mga pangailangan, hindi lamang sa pampisikal, gayon din sa pang-espiritual. Amin din patuloy sinasama sa panalangin ng mga gawain sa Tabakaw. Sila ay nagsasamahan palagi patuloy ng Holy Spirit sa kanilang gawain upang sila ay maging matagumpay, maging masaya sa kanilang paglilingkod. Ngayon din namin sinasama sa panalangin ang mga relatives ni Sister Nimpa Rivera dyan sa Bukidnon. Ang kanyang buong pamilya ay lubos na nagpapasalamat sa pag-asa na ibinibigay niya po sa kanila sa bawat umaga. Amin din sinasama sa panalangin si Ma'am Karina na stranded ngayon sa pier. Naway siya ay samahan sa maghapon na ito, makarating siya ng ligtas doon sa kanilang family sa Romblon kasama ng kanya pang mga kapatid. Sama din namin sa panalangin ng evangelism na gaganapin sa February 11 to 17. Naway maraming mga kaluluwa makarinig ng katotohanan, mabless sa kanilang maririnig at sila ay tumanggap sa inyo bilang personal at tagapagligtas. Kasama din namin ang mga church planting sites dyan sa Likab, sa General Tinio. Naway mabilis na maitayo at matapos ang simbahan na ito upang sa ganun magkaroon ng silungan ng bawat isa at magkaroon ng bahay-sambahan na kanilang masisilungan kasama po ninyo. Sa amin din sinasama sa panalangin patuloy ang mga kapatiran na nakikinig ngayon, ang comfort patuloy sa family nila Ma'am Karin, pagpano ng kanilang pinakamamahal na baby na si Tintin, ang kanyang pamangkin. Patuloy na i-comfort ang kanilang pamilya at sila ay karoon ng kaginhawaan di lamang sa physical na pangatawan, hindi sa spiritual din naman, at malaman nila ang tunay na pangako at maalala nila na kayo ay palaging nariyan upang ipagkaloob ang best para po sa amin. Amin din sinasama patuloy ang San Leonardo na bagaman sila ay tapos na ang kontrata ng missionaries, ay patuloy silang samahan mga bagong members dito. Nag-uumpisa pa lang na church ay hindi mawalay sa pananampalataya, bagkus lalong magtumibay at lumago ang simbahan ng San Leonardo. Amin din pong sinasami sa panalangin ng mga pamilya nakikinig ngayon, patuloy kami samahan sa aming mga gawain sa maghapon na ito. Bigyan kami ng sapat na kalakasan, ilayo kami sa anumang kapahamakan, at ang mga nag-aaral naming mga anak, estudyante, ay inyo pong samahan sa pag-aaral, bigyan ng karunungan at malayo sa anumang kapahamakan. Ganyan din na aming mga munting hanap buhay, palaguin niyo po ito pagpalain upang kami naman na maging pagpapala na iba. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin patuloy ang mga may karamdaman pangkalusugan. Sa amin sinasama sa panalangin sina Pastor Alex Rigor na may manumbalik kanyang lakas, ganyan din ang kalakasan kay Kuya Bobby, Ate Lorna, Ate Gigi Concepcion,
Gregorio Santin, kay Tatay Pentong, Kuya Mike Pablo. Kasama na rin si Kuya Jerry Bourbon na patuloy na palakasin sa araw-araw sa bila ng kanyang karungkutan. Kasama din namin si Brother Richard Melegrito, naway kung saan man siya naroon ay siya na matagpuan pa magkaroon ng kapayapaan ng isipan ng kanyang mga mahal sa buhay. Alam namin na kayo ang nakakaalam kung anong the best para sa lahat. Nawa ito ay pagkaloob sa bawat isa. Amin din po sinasama sa panalangin ng tatay ni Pastor at ang kanyang nanay na patuloy pa rin nagpapagamot. Kalusugan ang aming dalangin para sa kanila at lubos na kagalingan sa tulong po ninyo. Kaya din si Maribel Agustin na siya po ay magsisimula ng kanyang chemotherapy ngayong araw na ito. Patuloy namin sinasama siya sa panalangin na siya ay palakasin niyo po ang kanyang loob na sa buhay na ito ay tunay na nagaganap ang mga karamdaman. Ngunit nariyan kayo para magpagaling sa amin, magbigay ng kalakasan hindi lamang pang spiritual, pang emosyonal, ganyan din pang physical. Ay puwin po siya na inyong mapagpagaling na kamay, mahusay na manggagamot ang humawak sa kanya. Total recovery ang kanyang total treatment and recovery na aming dalangin po sa kanya at siya ay magkaroon ng magandang resulta sa kanyang paggagamot at sa huli makita niya kayo na siyang nagpagaling po sa kanya at maging liwanag sa kanyang nasasakupan. Patuloy namin sinasama sa panalangin si Heidi De Leon, naway pagalingin siya sa kanyang karamdaman at makabalik siya sa kanyang pananampalataya at pagtitiwala po sa inyo. Ngayon din ang pamangkin ni Sister Marites Loreto na naoperahan ang apo ni Ate Bebe na may sakit sa puso. The total recovery and treatment ng aming nadalangin para kay Kuya Arman Reyes, kay din si Rinaldo Eusebio na lubos niya makilala ang tunay na Diyos na manlalalang at nakilang manggagamot. Kasama din namin si Ding Bautista, si Ping Eugenio, si Paul Janjeng, si Jinjin, Sister Wendy, at kay din Sister Percy, Sister Risa Enriquez, si Jaime Kilantang, si Ate Grace Amano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin Munti Gamboa, Marilita, si Dayan, si Sister Pichi, sponsor ng Tabaco Church na patuloy na kalakasan ay gawat sa kanya at kagalingan araw-araw. Renato Santos, Romnick Francisco, Olivia Rebecca Francisco, si Precious Kabasog, Princess Jorquina, si Arisi, si Ternena, Tia Aning, Tia Aurora, si Ate Sally Sanchez, Janet Ondevero, Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Ang mga kapatiran po nito ay ang karamihan ay nasa karamdaman na malubha, ang banig ng karamdaman ng iba ay nagpapalakas. Ngunit kaming lahat ay patuloy po nagtitiwala sa inyo. Alam namin na nasa inyo ang tunay na kagalingan, hindi lamang sa aming pampisikal na nakaramdaman, ganyan din naman pang espiritual. Salamat po Ama sa pagbibigay sa amin ng lunas sa tiyak na pagkakasala at kayo ay nariyan para gabayan kami sa araw-araw. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen and amen. Amen po mga kapatid. Muli ay salamat sa mga prayer warriors. Salamat sa mga patuloy na sumusubaybay. Salamat sa mga nagsishare sa tigit sa lahat. Purihin ng Diyos at tayo ay na-bless sa umaga na ito. Ano po? At sa lahat ng mga nakikinig dyan sa background, good morning din po sa inyo. Ano po? Sa mga hindi ko pa nabati, magandang umaga sa inyo lahat. Sister Percy, at kay Sister Rona at kay LG, welcome po at good morning po sa inyo dyan sa Bukidnon. Ano po? Si Brother Jason Nicolas, amen, good morning po sa inyo Brother Jason. At Sister Janet Katmaytan, mga hindi ko pa nabati kanina. At sino pa? Sister Mirna Gonzales, Ma'am Femi, Kuya Abner, Ate Mitch, good morning po sa inyo. Sister Marlene, Sister Shirley Rose Jacinto, Sister Pasita Astrero, magandang umaga po sa ating lahat. At sa mga nakikinig dyan sa background, kaway-kaway po. Aljun Fernandez Roselio, ayan, nakita ko pangalan niya dito sa ating tawag dito, notification. Ano? Magandang umaga po sa ating lahat. Hanggang bukas po muli mga kapatid, patuloy tayong magdalanginan. Patuloy tayong ma-remind sapagkat tayo makakalimutin. Patuloy tayong ma-revive sapagkat tayo mga nakatutulog. At higit sa lahat, ma-bless sa bawat umaga. God bless po sa bawat isa.